Issue ngayon. Ang kagandahan ng Puerto Galera, magtatagal pa kaya? Lahat ng resort dito ay nakadikit na sa dagat. Lahat ng kanilang imbornal ay direkta ang tapo ng dumi sa dagat. Pailon ngayon, Sabado. Ilang mga resort sa Puerto Galera walang environmental compliance certificate? Ang inyo pong tiyuhin ay may malaking resort na walang ECC. It was erected long time before I've been mayor. Nag-start ang kanyang resort 2008. Mayor na kayo. Yes, boy. Pailon ngayon. Talaga namang summer saya sa Pinas. Ang mga beach, world class. Meron tayong Boracay. Buhangin pa lang, taob na ang iba. Surfing ba kamo? Abay, higanting alon ng Siargao? Panalo! Kung sightseeing sa ilalim ng dagat ang type mo, snorkeling at scuba diving naman sa Coron, Palawan, hindi matatawaran. Tuloy po ang ating adventure. Tuloy ang biyahe tungo sa pagtuklas. Magandang hapon mga kapamilya. Dati po inaitatok natin ang Boracay, kung saan maraming mga resorts ang nag-ooperate ng walang kaukulang environmental compliance certificate. At dahil di sa kapabayaan ng lokal na pamahalaan, mabilis pong nasisira ang likas na yaman ng isla. Hindi nag-iisa ang Boracay dahil ngayong hapon, tampok din natin ang isa pang isla na dinadagsa ng napakaraming turista. Ngunit sa gitna niyan, patuloy rin pong nasisira ang likas na yaman ng isla dahil sa kapabayaan din ng lokal na pamahalaan at pag-ooperate ng napakaraming resorts na lumalabag sa ating mga batas pangkalikasan. Samahan niyo kami sa aming paglipad patungo sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro sa isa pang Pailon Ngayon exclusive report. Diver's Paradise, the heart of Asia. One of the most beautiful bays in the world. Ang Puerto Galera po was declared as one of the most beautiful bays in the world. The first in the Philippines. Sa pag-aaral ng UNESCO, ang Puerto Galera ay isa sa mga pinakamagandang marine resources sa buong mundo. Bago pa nauso ang Boracay, meron ng Puerto Galera. Ito'y nakilala bilang Diver's Paradise dahil sa nagagandahan at iba't ibang corals at mga isda sa isla. Pero kahit paraiso, may mga naitatago itong sekreto. Gaya rin po sa Boracay, kitang-kita sa ipapawid na ang mga pagtatayo ng mga resort sa may area po ng Sabang at White Beach ay halos digit na mismo sa dalampasigan. Wala na yung sinasabing 25 meters na easement mula doon sa mismong dulo ng dagat. Several administrations approved the construction of a lot of hotels without any septic tanks. In fact, if you make a sensitivity study of the water, may E. coli infection na ang Sabang. Nagkulang ng foresight and hindi naihanda ang community doon sa magiging effect ng pagdami ng turista, like yung water waste. Ako po ay nasa pinakatanyag na lugar sa buong Puerto Galera, ang sinasabi nilang White Beach. Ang Puerto Galera po ay sikat sa kanilang snorkeling, diving sites, at siyempre ang happy hour sa gabi. Ngunit, gaya po ng Boracay, ang likas na yaman ng isla ay mabilis nang nasisira nang dahil pa rin sa kapabayaan ng lokal na pamahalaan. At siyempre, ang ganit ng ilang mga negosyante. Halos ang mga resort ay dikit-dikit na at halos lahat ay nag-extend na mismong sa dagat. At karamihan ay walang mga CR. Nilakad namin ang White Beach. At pagdating sa dulo kung saan naroon ang lawa, ito ang bumungad sa amin. Pasintabi po, talaga namang duming kadiri. Ang lawang ito ay ilang metro po lamang ang layo sa mismong White Beach.
Kaya kapag high tide, ang naglulutangang sandamakmak na pupo dito ay siguradong sasama sa tubig ng dagat. Kaya ikaw, gusto mo pa bang mag-beach? Ilang talk na kapitan? Hindi naman daw alam ni Barangay Chairman kung saan nanggagaling ang dumi sa lawa. Di ba may lawa kayo dyan? Opo. Saan nanggagaling ang dumi sa lawa? Yan po ay pag po yung bumabaha. Yan po ay naka-stack na talaga doon. Wala na po yung... kung ano pong gagawin yan, hindi yan sa lawang yan. Matagal na po yan. Pagkatao ko na po dito ako pinanganak, lawa na po yan. Napuntahan po namin, ang daming dumi ng tao. Doon po ng tao? Oo, ang dami. May video kami, ang daming dumi ng tao. Naglutangan. Siyempre, kapag nag-high tide, baka abutin ng dagat doon. Napupunta sa dagat yung dumi. Hindi ko po napapansin kung may dumi ng tao. Dahil po yun, alam mo ko, burak lamang po yun. Ganun. Opo. Kapitan, parang hindi ako makapaniwala na kung dito na kayo lumaki, dito na kayo tumanda. Kapitan pa kayo dito. Kami, nakita namin kayo, hindi. Nakikita ko po yan. Yung pinupuntahan po namin yan. Kasi po, parang ginagawa siyang malaki. CR ng mga taga-rin. Iimbestigahan ko po kung saan po nanggagaling yun. Yun po ang katanungan din po ninyo sa akin na hindi ko po masasagot na kung saan po galing. One of the most beautiful bays in the world ang Puerto Galera. Pero bakit nga ba ang paraisong tulad nito ay tila napapariwara? Ito ang beachfront ng Barangay Sabang sa Puerto Galera. Lahat ng resort dito ay itinayo dikit na mismo sa dagat. At ito ang malupit. Lahat ng drainage system o imburnal ng resort dito ay direkta sa dagat. Naagawian na ng mga taga-Sabang, maging ng mga divers na magtapon ng basura sa dagat. Ito ang halimbawa ng kawalan ng maayos na sewage system ng Barangay Sabang. Ang ilalim mismo ng malaking Sabang Inn ay imburnal, kung saan ang burak at pagkarumi-ruming tubig mula sa mga resort sa bahaging ito ay direktang umaagos mismo, sa dagat. Dahil sa angking ganda ng karagatan ng Puerto Galera, lalo na ng bahagi ng Sabang, ito'y dinadayo ng napakaraming turista. Yun nga lang, sa sobrang dami ng mga dumadayo, ay unti-unting nasisira ang dagat dito. I've been here 30 years in Puerto Galera, and I've seen quite a decline in the coral growth here, and so obviously there is an impact on the ocean due to must be through pollution. That's why the coral is suffering. Naku, malubha na nga talaga ang problema at kinakailangan na ng agarang solusyon. No, we're pushing for a project na we will make it longer. Aesthetic lang siya. Mangyayari, itatago lang namin siya papunta doon sa yung kanal, papunta mismo doon sa mas deeper area ng tubig. I told you, it's not a solution. Ilalayo lang namin siya para hindi siya kita ng mata. Paano po yan? For example, ito pong area ho ng Sabang Beach side. Medyo nakakahiya po ang amoy ng dagat doon. So yan po ay talagang hayag na katotohanan sapagkat talagang makikita naman po ng lahat ng turista dumarating doon. Kaya nga po, way back 2008 po, nag-launch po kami ng isang project. Yung tinatawag po namin SWTP, yung Sewerage Treatment Plant. Nga lamang po, up to this time, hindi po namin ma-implement sa kadahilanan po na kulang yung financial capability ng local government para po iskatuparan yung project. Pero ito po ay isang proyekto na sasagot doon sa problema po ng ating wastewater na nandun sa Sabang. Bukod sa ginawang imburnal at kubeta ang dagat ng Sabang, wala ring zoning ang lugar. At may mga resort pa na walang Environmental Compliance Certificate o ECC na kailangan kunin bago makapagpatayo ng isang establishmento. Kap, ilan po lahat ng resort sa barangay mo? 48 po. Sa 48 na ito, lahat ba ito ay may permit? May permit lahat? Opo. Oo.
Kasama ba dito yung permit tungkol doon sa environment? Meron po. Environmental Compliance Certificate. Doon po sa ECC? Opo. Ganun po. Pero alam niyo ba ang ibig sabihin ng ECC, Kapitan? Yung environment, yung pong... Nakalimutan. Ano ho ba ang ibig sabihin ng Environmental Compliance Certificate? Yung pong permit nila sa... Ang ibig po sabihin, yung permit po nila dito sa pagpapatayo ng building. Ano po ba? Yun po ba? Kasama po ba yun? Parang hindi po yata yun. Ano daw? Kabilang ang Palangan Bayview Resort sa mga walang ECC. Ito'y pagmamayari ni Engineer Francisco Atienza Jr. na tiyuhin ni Puerto Galera Mayor Dolor. Pero meron po kayong Environmental Compliance Certificate. Kasi po, ang pagkakaalam po, kaya hindi na po ako kumuha niyan, ay nung ma-devolve ang local government, nag-create po ng posisyon ang bawat munisipyo ng Municipal Environment and Natural Resources Officer. So hindi ko naman po alam na naulit lang po nung during that time na may nagpunta dito na bakit daw ako'y walang ECC. Ang inyo pong tiyuhin na Palangan Bayview Resort ay may malaking resort na walang ECC. As a matter of fact, siya po'y kukuha lamang po ng ECC next week. To be honest with you po, yung front building niyan, it was erected na long time before I'd been mayor. But he told me kanina, and based on documents, nag-start ng kanyang resort and expansion 2008. Mayor na kayo. Yes po, yung expansion niya po sa likod. Totoo po yan. Kayo na ho mismo ang inconsistent mayor with all due respect sa sinasabi nyo. Kasi bakit ang laki ng building niya wala siyang ECC? Operating resort siya. Eh sabi ho ninyo, dapat hindi ganun. Dapat po talaga sa totoong buhay po na yung pulisiya. But again, sabihin ko po, he was advised naman po ng ating opisina, yung Menro, sa lahat ng kanilang mga ginagawang konstruksyon sa bawat building na itatayo nila. With all due respect, kung hindi mo tiyuhin yan, baka matagal mong prestarado yan. Eh di po, pagka po may pacheck ko, kung ngayon ay bukas linggo, Lunes, pacheck ko lang po hanggang saan, pending his application of BCC, and kapag wala po talaga, then by early first hour po ng Monday, I will have to close it. Talaga lang ha. Subukan nga natin ang lakas ni Mayor sa pagpapatupad ng batas. Hello? Hello, ma'am. Good afternoon. Palangan Bayview Beach Resort po. Ma'am, mag-i-inquire lang po kasi ako, ma'am. Magpapabook po sana ako ng room sa resort ninyo. Meron pa po bang available for April 30 kaya hanggang May 3? April 30 hanggang May 3. Yes, meron pa. Meron pa, ma'am. Sige. Ma'am, pwedeng mag-confirm ako mga mamayang hapon kaya? Hello? Kaya naman pala ganoon ang sitwasyon sa Puerto Galera. Mismong mga opisyal, hindi naiintindihan tila baga ang mga batas na dapat ipatupad, lalo na ang mga batas para sa proteksyon ng kalikasan. Ang Puerto Galera po was declared as one of the most beautiful bays in the world. Pagpunta mo ng Sabang Beachfront, purado lahat po sa baho at dumi.